Salamat naman at nahatulan na yung kriminal na yon. Ay, naku. I feel very vindicated. Pero sa isang banda, parang ang pakiramdam ko, hindi pa sapat yon. That criminal has to be put in jail. And I mean the real thing. Hindi yung isang juvenile center lang. Kahit saan naman ilagay si Celine, Mom, it doesn't change the fact that she's a murderer. And that is the disappointing part. Tigilan mo na yung mga awa-awa mo. Yung mga giving her the benefit of the doubt. Ano ba yan? Accept the fact. Pinatay niya ang kapatid mo. I know, Mom, I know. From now on, kakalimutan ko na naging kaibigan ko yung Celine na yan. After everything she did, I don't think I can forgive her, Mom. Ang alam ko lang, hindi na mababago yung tingin ko sa kanya. Gina, hindi ka pa natutulog. Ate, di ako sanay nang wala si Ate Celine. Gina, Ano kayang ginagawa ni ate ngayon? Nakakatulog kaya siyang maayos? Nakakakain? Gusto ko siyang puntahan. Tabihan. Gusto ko na siyang mayakap. alam mo, Gina, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Pero kung nandito rin si Ate Celine, hindi niya rin gusto yung hindi ka natutulog. Hindi natin inaalagaan yung sarili natin. Kasi wala naman siyang ibang inisip kundi yung kapakanan natin eh. Nagsakripisyo siya para sa atin. Kaya ang tanging paraan para maibalik natin yun sa kanya, yung alagaan natin yung sarili natin. Para kapag nagsama-sama na tayo, masasabi natin sa kanya na hindi natin sinayang yung ginawa niya para sa atin. Okay? Okay. Kaya natin ito. Naaahawa ako kay Ate Celine. Ako din naman, Gina. Di dapat siya yung naghihirap ngayon eh.